And this time nga, yung sabi ni Peter na, o ni Jesus na talagang uhulihin siya, ano po, ng authority. Ang sabi pa ni Peter na, order over my dead body. Ibibigay ko ang buhay ko para sa iyo, Lord. O di ba? Talagang bida-bida si Peter until such a time nga na talagang dininay niya si Jesus. Ano po? So let me just share to you the verse kung paano niya dininay si Jesus at ano ba yung nangyari kay Peter after this. 69, samantala nakaupo si Peter sa labas sa bakuran sa bahay ng high priest, nilapitan siya ng babaeng katulong ng high priest at tinanong, di ba kasama ka din ni Jesus na taga Galilee? Ito po kasi nung hinuli na si Jesus, ano po, at dinala siya sa court ng high priest. Ano po? At sinundan naman ni Peter, although yung ibang mga disciples talagang tumakbo. Pero si John, the beloved, at si Peter ay nagpasimple, nagsusunod na hindi halata. Si John the beloved, according to this context, ay nakapasok dahil kilala yung bantay. Di ba si Peter na iwan, pero binalikan siya ni John the beloved at pinapasok discreetly ng palihim. Ano po? At ito habang nagpapainit si Peter, kasi nga malamig that time, may kuan, di ba? Alam mo yung senaryong may apoy, nagpapainit doon yung mga tao. So lumapit doon si Peter. At ito nga, nilapitan siya ng bantay, ng katulong na babae. At sinabi, di ba kasama ka din ni Jesus na taga Galilee? Now look at this. Ano po? At ano sabi ni Peter? Pero dininay ito ni Peter sa harap nilang lahat, di ko alam ang sinasabi mo, sagot niya. Alam niyo po sa Bible, lalo na nung panahong iyon, ano po, alam natin, di ba, na-mention na natin lagi na ang babae ay hindi masyadong mahalaga sa society. Hindi masyadong pinapakinggan, kaya nga sabi ni Paul ay wag maingay sa simbahan yung mga babae. Kasi nga, yung role ng mga babae noon ay magpaasawa at alagaan ng asawa at mga anak. Hindi sila nagtatrabaho. Totally dependent sila sa mga asawa po nila. Kaya nga kawawa, di ba, back then, ang mga babae pag na-widow, kasi talagang walang tumutulong sa kanila. Kaya nga yung culture ng Jew ay ipaasawa sa kapatid ng asawa niya. Ano po? Napag-usapan na natin yan. So ito po, babae at the same time katulong pa. Slave. So makikita natin dito na kung po siya, hindi masyadong least important na tao, lalo na doon sa courtyard. Pero ito po yung pinili ng Panginoon na mag-rebuke kay Peter. Ano po? Peter is on the struggle between his loyalty, kasi nga kay Jesus, at the same time takot. Kasi nga hinuli na yung teacher nila. And most probably, sila yung mga susunod. Kaya nga tumakbo yung iba. Nakuha niyo po yung kalalagayan ni Peter? Sana maintindihan natin si Peter na talagang nasa alanganin siya. He cannot boldly na ipaglaban si Jesus sa mga sitwasyon na yun. At the same time, nag-struggle siya, sumunod nga siya kasi gusto niyang makita kung anong gagawin sa teacher niya. Kaya nandun siya sa alanganin. Kaya na-overwhelm po siya ng takot. Kaya nung tinanong siya, Jesus, kasama ka din ba? Di ba kasama ka ni Jesus na taga Galilee? Simpleng tanong kay Peter at ang nagtanong, yung least na tao pa back then. Alam mo po, I come to realize na yung pagdi-deny natin kay Jesus, unang pag-deny ito ni Peter kay Jesus, ang pag-deny natin, hindi naman yung extravagant na denial Di ba? Hindi naman sa Facebook na magpo-post ka na umalis na ako sa church namin. Hindi na ako believer. Minsan, yung sinusubok sa atin ni Jesus, yung mga bagay na maliliit, na dinideny natin, like for instance, di ba, Sunday, di ba?
may tinitext si John kanina na follow ko mag-church, hindi po ako mag-church kasi may outing kami. Yung mga ganun, mga simpleng bagay. Mga simpleng bagay na paggising natin sa umaga, alam naman natin, napaka-important the first hour sa paggising natin, yung panalangin. Kasi ito yung nagbibigay sa atin ng direksyon, pero hindi mo ginawa. That's a sort of denial sa pinakabagawa ng Panginoon. Hindi extravagant, hindi yung nasa spotlight ka na i-deny mo si Jesus, kundi yung mga simpleng bagay. Nakuha niyo po? Now next, pumunta siya sa may pintuan at nakita siya ng isa pang babaeng katulong. Katulong na naman. Ang mga katabang talaga, no? Bako man kayo, di ba? Sinabi nito sa taong nandun, kasama siya ni Jesus na taga Nazareth. Kinukuha na naman siya yung affiliation niya kay Jesus. Una, si Jesus na taga Galilee, very broad, hindi specific. Ngayon, naman, taga Nazareth, parang mas nakukuha na, napipinpoint na, nasusum-in na. Ano sabi ni Peter? Nag-deny uli si Peter at sinabi, sinusumpa ko, di ko kilala ang taong yun. May bigat na, may duo na, I swear na. Alam niyo po, back then, napaka-importante yung word of mouth. Napaka-importante po yung lumalabas sa bibig ng mga tao. Kasi wala pa man noon napapirmahan na madali mong i-deny. Noon, pag nagsalita ka, lalo na pag nag-swear ka, good as, yan na po yung proof. Diba? So, ganun ka-bold si Peter. Biglang talagang grabe niya yung intensity. Siguro grabe na din talaga yung takot. Kaya sabi ni Peter, sinusumpa ko, di ko kilala ang taong yan. Yung kanina, simple lang, hindi ko siya kilala. Ngayon, nag-swear pa siya. Hindi ko siya kilala. Susundan niyo po ba yung intensity ng denial ni Peter? Diba? Kasi nga talagang sinusubo ka, mga makuliton man. Gari, imagine ko si Peter, parang, sana hindi na ako pumunta dito, may nakakakilala pala sa akin. Diba po? Dahil sa galungang situation. Now next, 73. Makalipas ang ilang sandali, lumapit kay Peter ang taong nandun at sinabi, siguradong isa ka sa kanila. Halata sa punto ng pagsasalita mo. Oh, midbidon, bukalis ngayon si Peter. Iba ngayon magsabi. Taga Santo Domingo ngayon. Iba man po baga ang, di ba, ang salita ng Legazpi tapos Santo Domingo. Nariparo. Ay, naintindihan nyo, te? Ay, okay. Napansin na iba yung pananalita niya. Di ba? Kasi yung mga nandun, doon talaga po, back then, very nanonotice po talaga yung mga Hudyo talagang hindi nakatira doon kasi the way they speak. Pares din sa atin, iba yung Ligaspeño, iba yung taga Santo Domingo. Kaya nga minsan pag sasabi ako, minsan ano kaya kung naintindihan yung sinasabi ko? Lalo na po ako taga Daraga. Ano po, naalala ko noon na may kaopisina po akong taga Bakakay. Lalo na Bakakay, iba din yung salita. Gaya-gaya ko siya, napipikon siya sa akin kasi sabi niya, hindi naman nga ganyan yung pagsalita ko. Pero ganun talaga. O paano siya, ganito siya. Sabi ko, urate. Nakabakakay, oh. Naglakaw-lakaw nga ako sa LCC. Nakabakal akong tsokolate. Masiraw nga paglanuk-lanukaw. Sabi ko, iyo ngaya, Anong baka? Nakuha ko ba? Diba? Linguist ako eh. Tapos taga Sorsogon, ako kasi lumaki din ako sa Sorsogon sa Gubat. So marunong din ako magsalita. Alam mo yung sa Sorsogon, yung parang nag-aaway sila. Pero hindi naman, normal talaga yon. Adaw nga, pagsurugan ko. Mga ganyan, di ba? So ganun si Peter. Ano po? Napansin yung diction niya. So kanina, very general, parang kasama to. Yung secondly, ay kasama talaga to kasi taga Nazareth. Pero dito, yung punto ng pananalita. Ano sabi ni Peter? Sinusumpa ko, yan na naman si Peter, nagsasabi ako ng totoo. Parusahan, dinagdagan niya pa, no? Parusahan sana ako ng Diyos
Kung nagsisinungaling ako, di ko kilala ang taong yan. Talagang sigurado siya. Talagang dinuunan niya. Pagkasabi nito, tumilaok yung manok. 3 beses. You see, yung gravity po ng denial natin ay hindi po nagsisimula po sa simple. Hanggang pag tayo'y nasanay na, nagiging madali na. Nakuha niyo po? Kaya nga, sabi, the tragedy of a liar, listen to this, it's not that no one believes in him, but it's hard for him to believe. Ang problema daw ng sinungaling ay hindi yung wala na sa kanyang naniniwala. That's one. Pero yung ikaw mismo, yung liar mismo, hirap na siyang magtiwala. Nasanay na ba? Di ba? Pag nasanay ka mag-utik sa sadit, before you know it, matibayan ka na mag-utik sa dakula. Nakuha niyo po? Yung pagdi-deny natin kay Jesus, yung paglayo natin kay Jesus, nag-start yan sa papetiks-petiks eh. Hindi naman isahan eh. Di ba lalo na kung may kasalanan ka? Yung tampong yan, yung tinamaan ka lang sa preaching ng pastor, tapos talagang tinamaan ka, maringan ni si Rose, nagbabalik digdi. Tinamaan ka, tapos napagsabihan ka pa, next Sunday, absent na nga ako, mapalipot-lipot na ako. Di ba? Meron nga ako naalala ko tuloy. Sana hindi niya na maalala. Binisita ko pa sa bahay, nagtago. Nag-react, di ba? Past is past. Past na yun. May nag-react. Abangan nyo next week kung nandito pa yan. Hindi, mahal natin yan. Mahal natin yan. You see, listen, what's my point? Pag lumalayo ka sa Panginoon, akala mo lang simple lang siya. Pero unti-unti, before you know it, lumalayo ka na pala talaga ng malayo. Kasi nasasanay ka na. Nasasanay ka ng i-prioritize yung ibang bagay. Pas mapaaram po ako, may practice kami, may dumanong kami. Ngunyan man sana pong Sunday. Ako mambaga mabuoton, sige sana. Sa susunod naman, ay, di pa pala nga ako makadyan, may another activity pa tayo. Bata, alam niyo po yung kaaway? Talagang papainan ka. Yan po yung expertise ng kaaway. Talagang i-deceive ka. Talagang, alam mo yung pain, na talagang wala kang ibang gagawin kundi kunin yung pain. Ganun po yung kaaway. Di ba? Ang tendency ng tao, pag may kasalanan and magtago, parang mga bata, pag may sala, di ba? Mahiling, hindi basta nagpapakita. Like Adam, si Adan. Alam niya nagkasala siya, tinawag siya ng Diyos. Nagtago siya. Now, what's my point? Ito po yung pinag-uusapan natin, na wag po tayong matrap sa gawain ng kaaway, na akala natin simple lang. Pero at the end, before you know it, palayo ka na sa Panginoon. Dahil sa simpleng pag-deny, dahil sa simpleng hindi pagsunod, dahil sa simpleng hindi pag-pray, dahil sa simpleng hindi pag-church, dahil sa simpleng priority na akala mo hindi big deal. But then again, it grows. The Lord's trial to Peter, listen to this, was discreet, but his denial was progressive. Diba? Dati sabi niya, hindi ko siya kilala. Pangalawa, sumpaman. Pangatlo, anong sabi niya? Sumpaman, parusahan man ako ni Lord. O diba? Lumalalim, progressive. Our denial to Jesus, it starts with small things, but leading to big things. Agree po kayo? Kaya yun pa lang, una pa lang, putulin na natin. Now next, kapag dininay mo siya, listen, sa maliliit na bagay, malaki ang posibilidad na i-deny mo rin siya
sa malalaking bagay. Malaki ang posibilidad na i-deny mo rin siya sa malaking bagay. Kaya nga yung pag-tithes, alam niyo po, yung pag-tithes natin, it's not an option. Diba? It's not an option. That's a law from God. Kaya nga maraming lalabas ng katuruan ngayon, lininis na ng Panginoon. You know, pag nasanay ka mag-tithes, na maliit pa yung kinikita mo, estudyante ka, may baong ka, pero diligently nagtatites ka. Di ba? Pag nasanay ka, pag ikaw kumikita na, walang struggle sa'yo mag-tites. Kasi nasanay ka eh. Nasanay ka eh. Pero pag hindi ka sanay, di ba, hirap. Hirap. Aminin. Kumita ka ng 100,000, magkanong tithes? 10,000? 10,000. Sayang man ka ini. Di ba po? Kung may 10 pesos ka, may piso ka, tithes mo. Mag-start ka dyan. Kaya yun yung panawagan ko sa teacher natin, na sanayin natin tong mga bata na every Sunday, na mayroon sila talagang gesture na magbigay. Kasi it's not the amount actually, kundi yung habit ng pagbibigay. Para sila pag nasanay na, walang struggle. Ano po? Kaya dahil kita pigpapatama ni Lord sa loto, dainot, dahil ka man nagtataya. Pangduwa, baka kumita ka ng, magkano bang kwan ngayon? Sabihin na natin 500 million, magkanong tithes niyan? O kaya mo mag-tithes? Magkano yan? 50 million? Ang 500? Di ba? Hindi ko na nga na-compute. Gustong sabihin, hindi ako mag-ready mag-tithes. You see my point? If you're faithful in little things, you're gearing up to be faithful in great things, in big things. And in the same way, if you deny Jesus in little things, small things, the possibility is you can deny Jesus in great things. Lalo na pag may opportunity. Kaya nga marami sa ating nako-compromise eh. Kasi hindi sanay eh. Alam niyo po yun? Kaya nga kahapon pinag-uusapan namin sa house church, ang test sa isang tao ay bigyan mo ng pera or bigyan mo ng power. Di ba? Lalabas at lalabas yung tunay na pagkatao niya. Kaya nga minsan makikita natin, dati ngayon, nung bako man ngayon ni mayaman, bako man siya arog ka ini. Ngayon nga greedy na. Hindi actually. Dati na siya na magnify lang nung possession niya. Agree po kayo? Kung hindi kayo agree, matagal pa ako. Di ba po? People will judge us from our general identity to personal identity. Yan po ang ingatan po natin. Ang mga tao nakatingin sa atin like Peter, una, in-identify siya at kasama ni Jesus sa Galilee. Masyadong malaki yung Galilee. Di ba? Province siya eh. Pangalawa, in-identify si Peter as Jesus of Nazareth. Lumiliit na lang, yung town na lang. Until such a time, in-identify si Peter dahil sa diction niya. Ang mga kasama po natin sa labas, mga kasama natin, mga classmates natin, mga katrabaho natin, mga kapitbahay natin, ina-identify tayo not to the verses na pinupost natin sa Facebook. Hindi yung dinabasa nating Bible, kundi paano tayo namumuhay. Yun yung tinitingnan ng mga tao sa atin. And it is our challenge. It is our challenge. Nakakalungkot po that we're professing to be Christians, to be the followers of Christ. Pero, nakikipagrat-ratan tayo sa Facebook. Nakikisali tayo sa usapang politika. Nagraran ka sa Facebook. Taday ka kasabay sa, AKAP. O, namigay ng politiko ng 10 kilong bigas. Hindi ka inabot, kaya galit na galit ka sa Facebook. Inaway mo yung leader.
Ay, hindi, bata by leader digdi. You see? Now, let me just clear this. Ano po? Wala po sa aking problema kung ikaw ay leader o ngayon. Mas kailangan mo nga siyang opportunity para ipakita mo na may Diyos ka. Ipakita mo yung conviction mo. Ano po? Kaya nga ingat po tayo ngayon. Lalo na mag-ieleksyon na. Ang usapan kabilaan. Ano po? Pataasan. Maawa po tayo. Lalo na kilala ka sa barangay mong mananampalataya ka. Ano po? Ingat po tayo. Yan lang po ang paalala ko. Ingat tayo. Ayaw nating ipahiya ang Panginoon na pinagsisilbihan natin. Para bang pinapakita natin na hindi kayang i-provide ni Lord yung ibibigay sa iyo ng politiko? Ano po? Bahala po kayo. Ako po'y nagpapaalala. Ang pagiging Christian ay di nadadala sa pasimba-simba, listen to this, kundi sa totoong pagsamba. Totoong pagsamba. It's between you and God. It's between you and God. Kaya nga ang sakit sa tenga, di ba? May kakilala po ako, sorry talaga, grabing lungkot ko. May kakilala ako na sa GCME, sa mga players, sa Facebook, very bold, mag-quote ng Bible verse. Pero just recently, grabe pala. Ano po, ayoko nang put into detail. Kaya hindi religion, kundi relasyon ang nais ng Panginoon sa mga tinawag niya. Di ba po? Kaya nga kasi tayo prone sa temptation. Kaya ang sabi ni Lord, hindi religion, kundi relasyon ang nais ng Panginoon sa atin. Yung daily ba? Alam mo yung relationship? Dapat daily ang update. Lunch ka na. Alam mo yun, ay, nasa jeep na ako. Dito na ako sa Rawis. Ay, bumaba na ako sa tricycle. Grabe naman yun. Updated. Diba? Ang relationship must be in constant communication. Agree? Ang malalim na relationship, yung may update, yung may communication, yung may pag-uusap. At ganun yung gusto ni Lord. May pag-uusap tayo within Him and our personal, although alam ni Lord yung kalalagayan natin. Bakit? Kasi gusto ni Lord, i-remind tayo lagi na pag tayo minsan gumigewang, minsan nako-compromise tayo, minsan di ba nakakalihis tayo, lagi nagre-remind si Lord. Kaya gusto niya close relationship. Ayaw niya yung obligation. Ayaw niya na nagsisimba ka dahil Sunday. Di ba? Kaya nagsisimba ka dahil gusto mong kasama ang kapatiran na magpuri sa Panginoon dahil mabuti siya. Hindi dahil Sunday. Kaya nga hindi kasi pag obligasyon lang, pag something that more important than going to church, you can easily deny the church. Diba? Hindi po ako absolute. Hindi ganyan ang type of leadership ko na dapat dito ka. I always give room for you to decide. And I'm just praying na bago ka magpaalam sa akin, bago ka gumawa ng desisyon, dinulog mo na siya sa Panginoon. Lalo na natatakot ako pa nagsabing, sabi kasi ni Lord Pas, ganito. Hands off na ako dyan kasi sinabi na ni Lord eh. Di ba po? We take responsibility to our actions and our action must be based sa salita ng Diyos. Naintindihan niyo po, nagrulos ng ugat ko. Now next. Natatapos na ako. Ito na po, So, ganun yung nangyari. Dininay ni Peter. At na-realize niya, di ba nagtuktura ako sumanok? Alam ni Peter, sinabihan siya ni Jesus na parang sabi ni Jesus, puro pundo daw Peter, i-deny mo akong 3 beses bago magtukturaw kang manok. Alam na ni Peter yon, nabanggit na ni Jesus. Pero in the same way, nagawa niya pa rin. Because of what? Because of the circumstance. Because of fear.
Nakita niyo po, kaya sabuton taman si Peter, talagang nasa kalalagayan siyang bakong kuan, marhay. Pero bakit? Tingnan niyo po to, 75. Tapos, nung pagtukturaw kang manok, tapos, naalala ni Peter ang sinabi sa kanya ni Jesus. Bago pa tumilaok ang manok, 3 beses mong i-deny na kilala mo ako. Pinaalala ng Panginoon kay Peter yung sinabi niya. At anong ginawa niya? Lumabas siya at tumagulhol dahil sa sobrang sama ng loob. Grabe yung remorse. Gari siya binubuang kimalipot na tubig. Gari siya sinapuyong. Ganun po yung naramdaman ni Peter. Ano po? Jesus convicted Peter on his denial. His response was the most critical. Yung susunod na gagawin ni Peter, yun yung pinaka-critical. Given na deny niya na si Jesus. But yung gesture of remorse, the gesture of weeping, yan po yung critical na ginawa ni Peter. Ulitin ko po, nakakatakot sa isang tao na alim niya ng mali yung ginagawa niya. Wala man lang remorse. Wala man lang pagsisisi. Nakakalungkot, may kilala tayong tao. Ano po, na alam niya ng maling-mali yung ginagawa niya. At sabi nung kapitbahay, ayaw ngayang ginibukaan. Kung saro ngayang, garidayo man ngayang, nagbuburo-bidyoki pa. Nakakatakot sa isang tao na wala na siyang pakiramdam kapag mali siya. Ayaw nating dumating sa point na yun. Ano po? Peter's remembrance led him to repentance. Kaya kahit naman dininay siya ni Jesus 3 times, remind pa din siya ni Jesus yung sinabi. Sa ibang account po, like sa, I think sa Luke or sa John, ay talagang may account na yung pag-deny ni Jesus, umiling si Jesus. Pag-deny ni Peter, tiningnan talaga siya ni Jesus. Pero dito po sa Matthew, iba yung paka-present. Ano po? God will always try to make us remember mga bagay na sinabi niya na could lead us to repentance. Now, you know anong kaibahan po between Judas and Peter sa pag-respond? Alam niyo po yung kaibahan ng dalawa? Pareha sila disciple, pareha sila nagkasala, dininay, si Judas binitray si Jesus, si Peter dininay niya in the same way of, you know, the extent, the same way of betraying Jesus. Kasi na nga, hindi niya dininay niya eh. The same way, alam niyo po magkaiba nitong dalawa? Judas just regretted. Si Judas, di ba, nung binigay niya sa kanya, nakita niya na realize niya na ganun yung ginawa niya sa teacher niya. Di ba, hindi nga, tinapon na lang yung pera at talagang tumakbo si Judas. Ganon din yung ginawa ng Judas in fairness. Pero nag-regret lang siya. But Peter repented. Yun po yung kaibahan ng dalawa. Si Peter, nung dininay niya, na-realize niya, yung pagkakamali siya, bumalik siya sa Panginoon. Pero si Judas, nag-regret siya, pero hindi siya bumalik sa Panginoon. Yun po yung kaibahan ng dalawa. Peter denied Jesus 3 times. Jesus asked Peter 3 times before he was commissioned. Saan to? Sa John 21. Remember, nung nagpakita uli ang Panginoong Hesus sa mga disciples, isa doon si Peter. At tinanong ni Jesus si Peter ng 3 beses din. Ano yung tinanong? Peter, Simon Peter, the son of John, mahal mo ba ako? 3 beses tinanong ni Jesus si Peter kung mahal niya si Jesus.
Nagpasiguro na si Jesus, siyempre. Bata si Peter, di ba? Very bold. At nalungkot si Peter on the third time. At anong sabi ni Peter? Panginoon, alam ko at alam mo ang lahat. At alam mo kung gaano kita kamahal. Kinumission ni Jesus si Peter that you feed my sheep. Binigyan siyang authority among the disciples or the apostles dahil sa pagbalik niya sa Panginoon. Because Jesus looks at the heart and He doesn't keep bad record. Nakalimutan na ni Jesus, pinatawad ni Jesus si Peter sa kanyang denial at ginamit siya. Peter's denial led him to trial. His repentance led him to something important. And yan, yung commission na binigay sa atin. Let me just close with this. Let our response in our trials be in repentance because Jesus will reveal to us our importance. Yung response sana natin kung tayo man nagkakamali is repentance. Repentance is change of mind. Sa Greek, that's metanoia. Meaning to say, hindi lang, di ba, mag-repent ka, kundi baguhin ang pag-iisip mo. Sa paglapit natin sa Panginoon, and many times that we deny Jesus, sana hindi yung paglayo sa Panginoon, kundi the more na lumapit tayo sa Panginoon para i-reveal ng Panginoon ang pagkakamali natin at the same time, yung purpose niya sa atin. Let me just close in a story. I know some of you know this, but let me just say anyway. The story of the carrot, the egg, and the coffee bean. Ano po? Ito pong tatlo, may kanya-kanya silang character. But in order to test their character, one time daw, inutusan nung mama, yung anak, or something, nagrereklamo yung anak about sa buhay. Nagrereklamo siya kasi mahirap yung buhay, maraming mga challenges. Until such a time, this mother, binigay niya yung kanyang advice, yung lesson through these three. Pinapunta niya sa kitchen yung bata, nagpakulo ng tubig. Dahil sabi niya sa nanay, anak, ilagay mo yung carrot sa kumukulong tubig. And then after a while, ilagay mo yung egg sa kumukulong tubig. Then after that, yung coffee bean naman. Now, yung nanay sabi, ano yung na-observe mo? Sabi ng bata, nanay, itong carrot kanina, before siya ilagay sa kumukulong tubig, matigas siya. Pero, nung linagay na siya sa tubig at kumulo na, pag-ahon ko, pag tanggal ko sa tubig, malambot na siya. At ito naman, sabi niya, na egg, brittle siya, di ba, mababasagin. Pero nung linagay siya sa mainit na tubig, tumigas siya. Hard-boiled egg. At itong coffee, nanay, kakaiba. Di ba? Ang sama, akala mo, wala naman siyang bearing, pero nung linagay siya sa tubig, hindi siya tumigas, hindi siya lumambot, pero anong ginawa niya? Yung kulay ng tubig ay binago niya into his color. Now, what's the point of the mother? Anak, sabi niya, ganun din yung buhay. Minsan, superficially, sa labas, matigas tayo. Pero nasusukat ang tigas natin, ang tayo natin, ang paninindigan natin, pag linagay na tayo sa mainit na tubig, pag linagay na tayo sa challenge, pag linagay na tayo sa mga critical times, when there is fear, there is doubt, there's misconception, doon ka ilalagay. Now, how you will respond to this? In the same way with the carrot or the egg. But what's good thing with the coffee bean, hindi siya nagpa-apekto sa kulo ng tubig. Kundi yung kulo ng tubig ay ginamit niya yung sarili niya para magbigay ng flavor,
ng aroma sa tubig such that maging gamit-gamit yung tubig. Yan po yung panawagan sa atin ng mga Kristiyano ng Panginoon. Binakunahan na tayo ni Lord. Sabi niya sa John 16:33, "In this world we will have troubles, but take heart, I overcome the world." Bago pa man si Jesus arestuhin, pasakitan at ipako sa krus, binakunahan niya na yung mga disciples niya. Anong sabi niya? Darating ng araw na kayo din ay papahirapan. Binakunahan niya na. Alam niya nang mangyayari yon, pero binigyan niya ng assurance na panalo na kayo dahil sa akin. Kaya yan po yung challenge sa ating mga mananampalataya. Sa sitwasyon na mayroon tayong kinakaharap ngayon, are you the carrot, the egg, or the coffee bean? Let's pray. Panginoon o Diyos, aming Ama, salamat for reminding us, O God, the story of Peter's denial, his trial. O Diyos, siguro Panginoon, kung kami po'y nasa sitwasyon ni Peter, pwedeng ganun din yung gawin namin. Because of fear, because of uncertainties, because of the things that, pulling us back and forth. But thank you for reminding us, Panginoon, that though we may walk in the valley in the shadow of death, we will fear no evil because you are with us. Lord, dalangin lamang namin na patuloy niyo po kaming katagpuin sa bawat sitwasyon na meron po kami, na lumalim po kami sa salita niyo, O Diyos, para anumang bagay na Lord, tatama sa amin, gaano mang kalakas ng bagyong tumama sa amin, Panginoon, hindi kami basta mabuwal dahil ang foundation po namin ay malalim. Ang foundation po namin ay sa salita niyo, O Diyos. Patawarin niyo po kami sa mga pagkakataon, Lord, that we could easily deny you with many things in our lives. But thank you once again, God, that Lord, you reminded us today na Panginoon, matapat ka. Na Panginoon, ikaw ang Diyos na hindi nang iiwan. Salamat, Panginoon. Ito po ang babaunin namin all throughout this day and this week to come, Panginoon. Na kami po'y tatayo, kami po'y haharap sa hamon ng buhay. Hindi dahil magaling kami, hindi dahil, Lord, may capacity kami, kundi dahil sa iyong pangako, dahil sa iyong pagmamahal. Salamat, O Diyos. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Anyway, pakyaw ko na naman po ngayon. Ano po? Pasensya na at ito pong mukha ang makikita nyo to dito sa unahan. We will come to our worship through giving. At alam po natin ang lahat ng mayroon tayo, kung tayo naniniwala na lahat ng mayroon tayo ay kaloob ng Panginoon sa atin, ay nararapat lamang ibalik natin ang para sa Panginoon. Sabi nga sa Deuteronomy 8:18, ano po, I am the Lord your God who give you the ability to produce wealth. Lahat ng bagay, kakayanan man na mayroon tayo, ay si Diyos pa din ang nagbigay. Kaya po nararapat lamang, this is our worship, gesture of worship through giving. Tayo po tayo and let's sing our doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him.